there, Karabas. This Iloilo trip took me a while to make this vlog and I hope you like it. Just a day before my Iloilo trip, talagang bumida naman ng cellphone ko. Nahulog ko habang nagda-drive ng tricab at ayun, basag. Alam naman natin how important a phone is. So, I rushed to the nearest Apple store and bought a new phone. Diretso na rin ako nag-upgrade and finally, ito lang pala ang paraan. So, fast forward, the next day it's our flight going to Iloilo. Our flight is scheduled at 10 o'clock in the morning. At dito ko na rin imi-meet yung mga friends ko, si Maika and si Jaya. Kung mapapansin nyo ngayon, iba yung setup ng vlog natin ngayon. So, gusto ko kasi parang nagkukwento lang ako sa inyo kung anong nangyari, parang remembering what happened. So, this is our vibe today. So, yeah, I am with my friends, Maika, Jaya, and supposed to be apat kami, but unfortunately, my friend or our best friend, Renea, couldn't make it. So, yeah, we continued the tour going to Iloilo. And yeah, so they were my friends and classmates since elementary. So just imagine how long we've been friends. So mostly sila talaga yung mga kasama ko sa pagta-travel and I'm really happy na kahit isang man lang beses sa isang taon, magkikita-kita kami. Because, you know, when adulting happened, talagang wala na kayong time to meet each other. So we just plan a tour na isahan na lang. So we're now here at Iloilo Airport. So una namin ginawa is nag-book kami ng Grab. So the entire trip, Carabas, Grab lang talaga kami. Napaka-accessible kasi you can just book a Grab. And actually, dun mismo sa airport, merong mga nakatambay naman ng mga taxis and Grab na may station para doon. So, after namin from airport is dumiretso na kami sa aming accommodation and we just choose a affordable accommodation and just near in the city. So, the name of the accommodation is Pallet Homes. And sobrang natuwa ako talaga kasi may air conditioned naman yung room namin at the same time palinis and meron din kitchen tapos may tubig and sobra kong mangha dito sa tubig na to sa water dispenser na ito na magulog ka ng piso tapos sa labas yung tubig and I was laughing with them because sabi ko pwede ko to dalhin dito sa Bicol para maging business opportunity and after namin mag-rest dumiretso kami agad sa La Paz Batchoy. Of course, hindi natin pwedeng palampasin ang La Paz Batchoy. Dito yung original, guys. And dapat ko talagang sabihin sa'yo na totoo. It's true. The hype is so good, so yummy, rich, yung flavor. Hindi ko ma-explain, pero kapag meron kang hangover, tapos kinain mo to, oh my God, that will save you from hangover. Right after namin sa Netong's La Paz Batchoy, ay dumiretso na kami guys sa Museo Iloilo. So the outside of the museo is standing in front of the modern white dome-shaped building. And then sa loob, makikita natin yung mga galleries. Meron itong pre-colonial era, merong the Golden Death Mask, the colonial era and faith, and lastly, the trade, textiles, and modern art. Not just an ordinary building, but it is the time capsule of Western Visayas. So kung gusto nyo malaman kung bakit ito tinawag na the Queen City of the South, kailangan nyo pumunta dito. Pagpasok mo pa lang dito, mafe-feel mo agad yung Spanish colonial era, 'di ba? Ito yung kung saan yung Panay Island was already thriving. And then merong mga Stone Age potteries and burial urns. So, kailangan palaging may urns. Kahit saan ata ng mga museum na napuntahan ko, palaging may burial urns. And ito yung mga evidence na noon pa talaga merong sophisticated civilization trading na nangyari between China, Thailand, and Vietnam. And then the Golden Death Mask. Ito yung burial site in Oton, Iloilo, and it is made of pure gold used to cover the face of the deceased. It shows
just how wealthy and skilled our ancestors way back then. And it is in the national cultural treasure, and honestly, seeing this in person gives me chills. The Spanish colonial era, dito makikita niyo yung pag-shift ng Ilonggo culture. Yung mga religious carvings or intricate ay sobrang detailed, and this was like 18th century relief of San Agustin. And makikita din dito yung San Entierro or the Dead Christ. Sobrang detailed, and yung mga clothes wrap, talagang amazing. It really shows the deep culture and unwavering faith na meron ang mga Hiligaynon people that carried from centuries. Moving to the trade, textiles, and modern art, Iloilo isn't just about faith. It was also a powerhouse of trade during 1800s. This was the textile capital of the Philippines, and they were weaving piña and Josie fabrics that were exported all over the world. So ganon ka-amazing ang ating culture. But the museum doesn't stop at history, Carabas, and the entire gallery and the contemporary Ilonggo artists ay nandito rin. So makita niyo yung mga kanilang paintings, art, everything na gusto niyo makita how Iloilo influences people from art or influenced by art. Right after from Museo Iloilo, dumiretso agad kami sa National Museum Iloilo. Pero unfortunately, it was closed that time dahil merong event, and hindi na namin pa nabalikan because we have only limited days in Iloilo. So, pumunta na lang kami ng Molo Mansion. After checking out modern art, we are jumping straight to the time machine. We are here at the iconic Molo Mansion. So, isa itong ancestral home ng pamilyang Yusay Kunsing na napabayaan na. So, ginawang, kumaga, ni-restore ng government para sa ating lahat. And the best part ay free entrance lang din, Carabas. So, pag walk natin dito sa mansion, ay makikita mo yung neoclassical architecture na may kaunting art deco vibe. And trivia lang guys, kasi alam mo ba, dalawang former president natin ang nakatapak dito sa Molo Mansion. So kapag bumibisita sila ng Iloilo, dito sila nag-i-stay. So just imagine kung saan ako nagwo-walk, dito rin sila dumaan. Right? Di ba ang galing? Pagpasok mo ng Molo Mansion, makikita mo agad dito yung produkto ng kultura. So kung naghahanap ka ng mga products na pasalubong, merong Filipino culture, dito ka na agad sa Molo Mansion humanap ng pasalubong. Merong mga eleganteng Filipina shirts, local woven bags, textiles, at kahit ano pang klase ng perlas. So that is my birthstone. But unfortunately, hindi ako bumili kasi ang mahal, guys. Namin umikot doon sa loob ng mansion ay dumiretso kami sa photo booth. So gusto ni Maika magkaroon kami ng photo collection. So, ayun, nag-picture-picture kami sa loob and napaka-cute lang din. I think this was around 150 pesos. So, hindi lang booth ang meron sa area, meron din mga kainan. So, if you're planning to stay here, you know, just to relax and enjoy the vibe ng Molo Mansion, then this is perfect for you to chill. After namin ng paglilibot sa Iloilo, we decided to go back in our accommodation, and then lumabas kami ulit ng gabi para kumain. And nag-ikot-ikot kami sa festive mall ng Iloilo. It was really nice. I couldn't believe na ganito kaganda sa Iloilo, guys. Parang I stepped into a different dimension in the Philippines. Like, ang vibe niya is para kang nasa ibang bansa. Ayun. Kasi yung mga buildings, yung architectural designs, it was really unique, and even their plaza, kapag naglakad-lakad ka doon, iba yung vibe, ang ganda. Sobrang urbanized ng Iloilo, and I hope
'Di ba, ganun sana lahat and siguro lahat tayo magbo-boast sa tourism. And it was really good to walk around Iloilo. I think I'm going back here the next time na magta-travel ako. Kasi yun nga, sobrang limited lang ng mga pinuntahan namin, kaya hindi napuntahan lahat. Most of our itineraries are island hopping. So that means we're going to the second day and part two of the vlog. Thank you for watching.